A day in my life of a full-time content creator mom. What's up mga mare? Tara at samahan nyo na naman kami sa panibagong araw ng buhay ko. Huy! Ngayong araw nga ng mga mare ay nagluto ako ng pritong isda. At ngayong araw nga ay tuturo ko sa iyo kung paano iluto ang isda ng mga Arabo. Una-una nga nating ugasan itong isda at siguraduhin natin na malinis ito. Hanggang sa kaloob-looban nito, hindi natin mga mare na natatanggal natin yung namumuong dugo sa loob. Kasi yung mga Arabo, mga mare, ayaw nilang malasahan yung lansa ng isda. Kaya ako, sinisigurado ko talaga na natatanggal ko lahat ng mga dumi, yung mga namumuong dugo dyan sa loob. Malalaman ko yan mga mare kung hindi ko natatanggal lahat ng dumi at namumuong dugo dyan sa loob, kasi sasabihin ako ng asawa ko na hindi ko nahugasan maigi. Kaya ako sinisikap ko talaga and I make sure na nalinis ko talaga ng maayos. Pagkatapos niyan mga mare ay patutuyuin ko muna ng kaunti. Hahayaan ko munang dumaloy o lumabas yung tubig na sa katawan ng isda. Pinapatagal ko ng almost 5 minutes. Okay na para yan. Sa ganun ay kung maglagay tayo ng mga spices niya mga mare ay hindi sisip-sipin ng tubig yung nilagay natin. At sa oras na yan mga mare ay ready na yung isda natin. Ngayon nilagyan ko na yan ng asin. At pasensya na pala kayo mga mare kasi yung paglagay ko ng black pepper at saka yung kamon powder ay hindi ko na nabidyohan. Hindi ko kasi namalayan mare na yung camera ko ay nag-off na. Basta nilagyan ko na yan ng asin, black pepper powder at saka kamon powder. Ngayon nilalagyan ko na siya ng harina. Yung pagluto ng pritong isda dito sa Arab country mga mare ay nilalagyan nila ng harina. At kahit sa kaloob-looban ng isda mga mare ay nilalagyan ko rin. Yan nga ay ready na yung isda natin para prituhin. Nagsalang na pala ako dyan ng kawali at saka nilagyan ko na ng mantika. At dapat ang mantika natin ay umaapaw. At habang nagpapainit tayo ng mantika mga mare, i-flex ko lang itong mga chikiting ko na kanina pa nagbabantay sa akin. At kanina pa naghihintay ng ulam namin. Kasi nga nagugutom na daw itong babaeng anak ko. At sa oras na ngayon mga mare ay mainit na yung mantika natin at nilagay ko na yung isda natin. At pipituhin lang natin yan ng mga 5 minutes. At dapat mahina lang yung apoy natin mga mare kasi pag sobrahan natin yung apoy, masusunog yung harina. At after nga ng 5 minutes mga mare ay binaliktad ko na itong isda natin. Ang purpose kasi ng harina mga mare ay yung crispy siya sa labas tapos malambot siya sa loob. Ganyang luto ang gustong-gusto ng mga Arabo. Ayan na at tapos na nga itong pritong isda natin mga mare. At syempre mga mare, hindi yan mawawala ang sawsawan natin. At kumawa nga ako dyan ng kalamansi or lemon at saka nilagyan ko ng toyo. Tingnan nyo naman mga mare, crispy siya sa labas tapos juicy sa loob. Ayaw kasi ng mga Arabo na super crispy, labas at saka loob. Kasi sinasamahan to nila ng kubos mga mare. Sa mga hindi dyan nakakilala ng kubos, ito yung kubos or bread na kinakain ng mga Arabo. Or sa English, unleavened bread. O paano ba yan mga mare? Kain tayo. Lord, salamat po sa pagkain na nasarapan namin. At salamat po sa araw na ito. Kain tayo mga mare. And I want fish. Yan natik. O paano ba yan mga mare? Bukas ulit.